Gusto ko lang rin po sanang ibahagi yung kwentong nalalaman ko. Ito po ay karanasan ng kapatid ng tatay ko na si Tio Ruben. Si Tio Ruben po ay ang sumunod na kapatid ni tatay sa kanya. At masasabing ito ang pinakamabilidad sa kanilang lahat. Marami itong kaibigan na matataas na tao doon sa kanilang probinsya dahil sa husay nito sa pagsasalita at pakikisama. Kaya si Tio Ruben ay napasok sa munisipyo. Doon siya nagtatrabaho. Nangyari ang nakakatakot ng karanasan nang ito ay madistino sa quarry. Naging checker siya doon nang magkapalitan ng mayor. Inilipat siya ng departamento. Wala naman daw problema sa kanya yung bago niyang trabaho. Ang mahalaga lang naman daw sa kanya ay ang makapagpatuloy at huwag siyang alisin. Minsan, pagkatapos ng kanilang trabaho, ay nayaya siya ng ibang mga trabahador doon na mag-inuman. Mayroon kasi silang malit na barracks doon. Kanya naman silang pinaunlakan. Nag-ihaw sila ng kanilang pulutan at maya-maya pa ay nariyan na rin yung kanilang inumin. Naging masaya naman at maayos yung kanilang inuman. Nagtatawanan sila habang nagkukwentuhan hanggang sa mabilis na lumipas ang mga oras. Hindi na nila ito namalayan dahil sa masyado na silang nalibang ng mga oras na iyon. Sinabihan siya ng kanyang mga kaharap na dumuon na lang muna, doon na matulog at magpalipas ng gabi. At doon pa lang niya napansin na malalim na pala ang gabi. At nang tingnan niya ang kanyang orasan ay maghahating gabi na. Pero marami pa silang inumin. Kaya pumayag siya sa paanyaya na doon na lang muna matulog. Dahil malayo pa ang sa kanila at mahihirapan na rin siyang magmaneho ng kanyang motor. Lalo pa nga at hindi maganda ang mga daanan doon palabas ng highway. Nagpatuloy sila hanggang sa ang ilan sa kanyang mga para ay napansin niyang mga nakakatulog na. Mga nakanganga habang naghihilik. Ang iba naman ay nakasubsob na sa mesa. Dala na rin marahil ng kanilang pagod. Dalawa na lang silang natira. Nagpatuloy silang dalawa sa pagtagay hanggang sa biglang sumeryoso yung kanyang kausap at nagtanong sa kanya kung naniniwala raw ba siya sa aswang. Narinig naman niyang malinaw yung tanong nito. Pero nabigla siya kung bakit naman ito bigla yung naitanong kung kaya gusto niya lamang kumpirmahin kung tama bang talaga yung kanyang narinig. Kaya tinanong niya ito kung ano yung sinabi. Pero tumanggi na yung lalaking ulitin pang muli yung kanyang tanong at sinabing wala. At kalimutan na lamang daw iyon ni Tio. Sa puntong iyon ay parang nawirduhan na siya sa kaharap. At napansin niyang parang biglang nag-iba yung mga ikinikilos at pakikitungo nito. Kung kaya medyo nailang si Tio at hindi na naging komportable. Dahil doon, pagkaikot muli ng baso na kanilang tagayan, ay nagyaya na si Tio na huminto na sila at matulog na. Pero tumanggi yung lalaki at sinabing kanila na lang ubusin yung natitirang inumin. Seryoso yung lalaki sa kanyang pagsasalita at ramdam ni Tio na ibang-iba na ito kumpara kanina nung nagsisimula pa lamang sila. Kaya para walang problema ay kanya na lang itong pinagbigyan. Kaya lang, sa tuwing magnanakaw siya ng sulyap dito, ay napapansin niyang tinititigan siya nito ng masama at pailalim. Kaya siya na lang ang umiiwas
at agad niyang binabawi. Napansin din niya yung mabilis na paggalaw ng dibdib nito dahil sa mabilis nitong paghinga. Ang nasa isip ni Tio ay baka talagang war break ito kapag nakakainom. Na baka talagang nagmamawi. Kaya naging alerto na lang siya at hindi na pinansin pa yung mga kakaibang ikinikilos ng lalaki. Sumeryoso na rin siya at ipinakitang hindi niya ito uurungan kung sakali mang kumilos na ito ng masama at ituloy kung anumang masamang binabalak nito sa kanya. Hanggang sa bigla na lang tumayo yung lalaki. Nagulat naman si Tio at agad na hinawakan yung bote. Pero mas nabigla siya nang makita yung naging pagbabago sa itsura nito. Naalala niyang bigla yung tanong nito sa kanya kanina kung naniniwala raw ba siya sa aswang. Kaya naging malinaw na sa kanya noong mga oras na iyon kung bakit iyon naitanong ng lalaki. Dahil isa pala itong aswang at nais yata siyang paandaran. Ang problema lang ay hindi na niya muling inulit ang tanong kung kaya hindi niya nalaman yung sagot ni Tio Ruben. Dahil naniniwala naman talaga siya sa aswang at ang totoo ay hindi lamang siya kundi ang buo nilang pamilya. Dahil marami nang naging karanasan ang kanilang ama at saksi silang mga anak. At marami din silang nalalaman tungkol sa mga ito kung papaano lalabanan at kukontrahin. Kaya binitawan ni Tio yung hawak niyang bote pagkat alam niyang wala ring maidudulot na pinsala iyon sa aswang, pagkat nalalaman niyang karamihan ng aswang ay may kabal. Kaya sa halip ay dumampot na lamang siya ng isang malaking bato na nasa kanyang paanan. Sandali pa siyang pinagmasdan ng aswang. Hindi naman nagpatinag si Tio Ruben at maigpit na hinawakan yung bato sa kanyang kamay. Pero sa halip na sugurin siya nito ay bigla ito tumakbo sa kabilang direksyon at mabilis na naglaho sa dilim. Maya-maya ay nagising na rin ang isa sa kanyang mga nakainuman. Hinahanap nito yung isa nilang kasama. Sinabi naman ni Tio sa kanya na may lahi pala yung aswang. Hindi kaagad nakasagot yung kanyang kausap at parang ayaw nitong maniwala sa mga sinasabi ni Tio. Pero nang mapansin nito ang hawak niyang malaking bato, ay tila nagbago ang isip nito at tinanong siya kung ano ang nangyari. Kaya ikinuwento naman ni Tio yung mga kakaiba niyang naobserbahan at yung naging pagbabago sa itsura nito. Mula noon ay hindi na muli pang nagpakita yung lalaki. Hindi na ito bumalik at iniwan na lamang lahat ng kanyang mga gamit. Ang ibabahagi ko pong kwento sa inyo ay tungkol sa nakakatakot naming karanasan ng mga kaibigan ko. Ang totoo po niyan, hindi po talaga kami naniniwala sa mga aswang at kwentong kababalagan. Karamihan din po sa mga kaibigan ko ay mga ateista o yung mga taong hindi naniniwala sa Diyos. Mahilig po kami noong mag-camping at hiking. Third year college po kami noon nang mangyari ito. Taong 1999 po. Minsan, nagkayayaan kaming muli ng mga kaibigan ko na mag-hiking, pero dito lang kami nagpunta sa parting Rizal. Hindi ko na lang po babanggitin yung mismong lugar na pinunta namin noon bilang respeto na rin sa mga naninirahan doon. Dahil naniniwala naman kami na hindi naman lahat na nakatira doon ay aswang. Nung araw po na yon, habang naglalakad kami, ay mayroong kaming nadaan ng batis.
Malapad po yung batis at napakaganda po ng tanawin doon. Malinaw yung tubig. Kung kaya, niinganyo po kami magkakaibigan na maghilamos doon. Hanggang sa napagpasya na po naming maligo. Nagkasundo din kami na doon na muna magpahinga dahil magtatanghalian na rin at pagod na rin kami dahil sa malayo na rin yung aming nilakad. Nang naghahanda na kami para lumusong sana sa tubig, ay nagulat na lang kami magkakaibigan nang magliparan po yung napakaraming mga ibon. At parang tumahimik ng sobrang napakatahimik yung buong kapaligiran. Basta naalala kong nanindig na lang bigla yung mga balahibo ko sa katawan. At alam kong ganun din ang naramdaman ng mga kaibigan ko. Dahil sila man po ay napatigil noon at dahan-dahang pinagmasdan yung paligid. Kakaiba po kasi talaga yung biglang naging pakiramdam namin sa lugar na yon. At nakita namin yung mabilis na paggalaw ng mga halaman. Pero nakapagtataka ay nagpapalipat-lipat iyon. Kaya naisip namin hindi lang iyon iisa. Pero mali pala kami. Nag-iisa lang iyon. Ngunit dahil sa angkin nitong bilis, kung kaya, nagagawa niya magpalipat-lipat ng pwesto sa maikling panahon. At bigla na lang lumabas iyon sa masukal na bahagi at dinaluhong yung isa naming kaibigan. Ang buong akala talaga namin ay may tama lang yung tao na yon sa kanyang pag-iisip. Ang iba ko namang kasama, ang akala nila ay isang adik. At nais gawa ng masama yung kaibigan naming si Lynn. Mabilis naman kaming kumilos at pinigilan namin yung lalaki. Pero nagulat kami nang makalapit. Pagkat nakita namin yung kakaibang itsura nito. Hindi naman siya katulad ng mga aswang na ipinapakita sa mga palabas. Pero mahalata mo kaagad yung pagkakaiba. At masasabi mo rin na may masamang espiritu na lumulukob sa kanya. Ang isa nga naming kaibigan ay napabulalas talaga at biglang nasambit ng katagang aswang. Dumampot kami ng mga kahoy na maaari ipangapas doon sa lalaki. Ganon din yung ginawa ng makasama naming lalaki. Habang si Gerard naman ay hinugot na yung kanyang jungle polo mula sa lalagyan nito. Kahit nakaramdam kami ng takot noon dahil sa kakaibang itsura ng lalaki, ay hindi kami nagpadaig dahil na rin sa awa at pag-aalala namin sa aming kaibigan. At awa naman ng Diyos ay nagawa naming maagaw sa kanya yung aming kaibigan at matagumpay namin itong naitaboy. Matapos ang pangyayaring iyon ay natulala talaga kami at halos hindi makapaniwala. Kaya minabuti naming lisanin na lang yung lugar. Hindi na namin itinuloy pa yung aming plano. Bumalik na kaagad kami habang araw pa. Nang bumabiyahe na kami pauwi, sakay ng jeep, habang inaasikaso pa rin namin yung mga tinamong sugat ng kaibigan naming si Lynn, ay nagtatalo pa rin sa aming isipan kung ano talaga yung umatake sa amin. Ganun pala ang pakiramdam. Lalo na kapag hindi mo naman lagi itong nararanasan. Parang hindi yun matanggap ng aming mga isipan. Lalong-lalo na yung mga kaibigan ko. Dahil hindi talaga sila naniniwala dati. Sabi pa nila, gawa-gawang kwento lamang na nagpasalin-salin ang tungkol sa aswang. Pero ako, sigurado talaga ako sa akin nakita aswang iyon. At hindi ako maaaring magkamali. Totoo ang mga aswang at umiiral pa rin sila. May nais po akong ibahaging kwento sa inyo. Ang totoo,
Noon ko pa talaga sana gustong magpadala ng kwento sa inyo at ibahagi yung aking naging karanasan. Kaya lang, sa tuwing gagawin ko iyon, ay nagdadalawang isip ako at nag-aalala. Dahil alam niyo naman po dito sa social media, grabe makapanghusga ang mga tao. At ayoko po talagang mabasa ko o masabihan ng kung ano-ano. Di po kasi ako sanay na masabihan ng mga hindi magagandang pananalita. Lalong-lalo na yung paparatangan ako ng hindi totoo. Pero nitong huli ay naisip kong bahala na. Tutal naman ay di nila ako kilala ng personal. Totoo po kasi talagang nangyari ito sa akin. At hindi ko makakalimutan ang nakakatakot kong karanasang ito hanggat ako po ay nabubuhay. Kaya para sa akin, sa maniwala kayo sa hindi, ay labas na po ako. Ang mahalaga lang sa akin ay ang makwento ko yung aking naging karanasan at magbigay ng paalaala sa mga taong maniniwala na dapat tayong mag-ingat lagi dahil nariyan lang talaga sila. Totoo sila at nakakasama pa nga natin yung iba sa araw-araw nating pamumuhay. Bali ang karanasan ko pong ito, Sir TV, ay naganap. May mga 7 taon na rin po ang nakakaraan. Nangyari po ito doon sa aming probinsya. Parting Luzon lang po kami. Yun nga lang ay sa katimugang bahagi. Ang totoo po, kahit ako noon, ay hindi rin naniniwala sa mga kababalagan at kung ano-anong himala. At hindi ako naniniwalang may kababalagang nagaganap sa amin noon. Dahil para sa akin, lahat ng nangyayari dito sa mundo ay may dahilan at kayang ipaliwanag ng siyensya. Ang ibig ko pong sabihin, ako yung tipo ng tao noon na hindi basta-basta naniniwala sa mga sabi-sabi at kwento. Nakadalasan para sa akin ay kung hindi man may bawas, ay mayroon namang dagdag. Nagumpisa po ang kaguluhan sa lugar namin noon nang bigla na lang pumutok ang balita ukol sa pagkamatay ng isang bata. At ito ay natagpo ang wakwak ang katawan at wala na ang kanyang mga lamang loob. Ang matunog na usap-usapan noon ay isang sindikato umano ang gumagala doon sa bayan namin na siyang nangunguha ng mga bata para kunin ang mga mahalagang parte ng katawan upang ibenta. Yung pangyayaring iyon ay talagang nagpasindak sa karamihan doon sa amin. Lalong-lalo na para sa mga magulang. Maging ako ay lubang naapektuhan sa nangyari. Dahil yung batang natagpo ang patay ay kaklase at kaibigan ng kapatid ko. At minsan ko na itong naabutan sa bahay namin. Nang minsan magpunta sila kasama ang iba pa nilang mga kamag-aral. Nang unang gabi ng lamay ay talagang nagpunta ako para sumilip at makiramay na rin sa mga magulang ng bata. Gusto pa nga sanang sumama noon ng kapatid ko pero sinabihan ko ito na sa kinabukasan na lang siya pumunta. Sabi ko kapag araw na lang kasama ang mga kaklase nila. At tulad nga ng paniniwala ng marami, usap-usapan dun sa purol noong bata na sindikato umano ang nasa likod ng karumal-dumal na krimeng iyon. Nang mga maghahating gabi na, ay napansin kong unti-unti nang nagsisiuwian ang mga tao. Kaya nagpaalam na rin ako sa nanay ng bata
medyo napasarap yung pag-uusap namin. Pero nang aalis na ako, ay may isang matandang babae na biglang sumabay sa akin at nagtanong kung naniniwala raw ba ako sa sinasabi ng mga tao ukol sa totoong dahilan ng ikinamatay ng bata. Na wala itong tigil sa pagkain ng biskwit na inihanda doon sa lamay. Napatuloy siyang kumakain habang nagsasalita. Kaya napahinto akong bigla at napatingin ako sa matanda. Hindi siya pamilyar sa akin. Magalang naman akong sumagot sa kanyang tanong. At sinabi kong may posibilidad ng sindikato ang nasa likod ng masaklap na nangyari sa bata. Pero bigla itong umismit at nakita ko yung ngiti niya na may pagkasarkastiko. Idinikit pa nito yung kanyang katawan sa akin bago muling nagsalita. Na halos magdikit na ang aming mga muka. At punong-puno ng emosyon niyang sinabi sa akin na hindi karaniwan tao ang pumaslang sa bata. Na nanlilisik pa talaga ang kanyang mga mata nang kanya iyong sabihin sa akin. Kaya bigla akong nailang sa kanya at agad akong dumistansya. Bigla rin akong naalerto at naasiwa dahil naisip kong baliw yata ito. At hindi malayong tama nga yung kutob ko dahil na rin sa ayos at itsura niya. Hindi maayos ang kanyang pananamit at hindi lamang ang damit niya ang marumi kundi pati na rin ang kanyang katawan. Nanlilimahid ang kanyang mga braso at ang dumi ng kanyang mga kuko. Kaya iniwan ko na ito at nagpatuloy na akong muli sa paglalakad. Pero naramdaman kong bigla itong sumunod. At nang lingunin ko ay nasa may likuran ko na. Kaya mas nagmadali pa ako. Pero maya-maya lang ay nasa tabi ko na ito. At nagulat ako nang bigla niya akong hawakan sa braso upang pigilan sa aking paglalakad. Sabay tanong kung gusto ko raw bang malaman kung sino sa kanyang palagay ang totoong pumatay sa bata. Nang hindi ako sumagot, ay muli niyang inulit ang kanyang tanong. Napatango na lang ako dahil nung puntong iyon ay nakaramdam na ako ng takot. Bigla naman itong nangiti na para bang ikinatuwa niya yung ginawa kong pagtango na iyon. Na marahil ay nasisiyan siya kapag may mga taong nagpapakita ng interes sa gusto niyang sabihin at pinaniniwalaan. Pero nagulat talaga ako sa sumunod na sinabi nito pagkat di ko talaga iyon inaasahan. At walang-wala talaga sa isip ko. Sinabi kasi nito sa akin na aswang ang siyang totoong pumatay sa bata at kinain umano ng aswang ang mga laman loob nito. Pero kahit nagulat ay hindi naman ako naniwala. Parang gusto ko pang matawa noong mga oras na yon dahil hindi nga ako naniniwala noon sa mga ganong bagay. Pero pinigilan ko na lang ang aking sarili pagkat naisip ko na baka bigla ito magalit. Matapos niyang sabihin ng tungkol doon, ay naramdaman kong bumitaw na siya sa pagkakahawak sa braso ko. Kaya sinamantala ko naman iyon para umalis na. Pero narinig ko pa yung boses ng matandang babae na nagpahabol pa ito at sinabihan akong mag-ingat. Dahil totoo raw ang kanyang sinasabi na aswang ang pumatay sa bata. At dapat umano akong maniwala. Hindi ko naman na iyon pinansin pa
nagpatuloy na ako sa paglakad. Habang papalapit na ako ng papalapit sa kalsada, ay napapansin ko namang unti-unti na ring nawawala yung mga nakasabay kong umalis mula doon sa lamay. Hanggang sa mag-isa na lang ako nang sapiling ko yung kalsada, doon ko nalaman na yung mga nakasabay ko pala ay mga taga roon lang rin. At parang ako lang yata ang nakipaglamay na taga-kabilang barangay. Sinubukan kong tumayo doon at naghintay ng masasakyan tricycle. Nagbaka sakali ako. Pero magkakalahating oras na ay wala pa ring dumaraan. Kung kaya, nagdesisyon akong lakarin na lang. Pwede rin naman kasing lakarin. Yun nga lang ay medyo may kalayuan. Ngunit mas mainam ng lakarin ko na lang kaysa maghintay ako sa wala. At abutan na ako doon ng madaling araw. Yun ang naisip ko ng mga oras na yon. Pero nang simulan ko na maglakad, di pa ako nakakalayo mula doon sa kanto na aking nilabasan, ay naramdaman ko na kaagad na para bang may sumusunod na sa akin. Kung kaya pa minsan-minsan ay napakatigil ako at lumilingon ako sa aking likuran. Ganon din sa magkabilang gilid. Pero wala naman akong nakikita. Ngunit dahil nga sa hindi naman ako matatakotin, kung kaya nagpatuloy lang ako. Pero nang malapit na ako sa maikling tulay, kung saan pinaniniwalaan din at sinasabi ng mga taong may nagpapakita doon, kung kaya marami ng sasakyan ang naaksidente doon sa lugar, ay may nakita akong isang tao na naandoon sa pinakabungat ng tulay. Nasa may gilid iyon ng kalsada at parang asong nakaupo. Nagpatuloy pa rin ako. Ang naisip ko kasi noon ay baka isa lang itong taong lansangan. Pero paminsan-minsan ay tinitingnan ko siya. Mahirap na rin kasi baka bigla na lang akong sunggaban. Lalo na nga nang nasa tapat na niya ako. Itinuon ko talaga ang paningin ko sa kanya. Wala pa namang ibang naroon at wala man lang dumaraan. Nakayuko ito at natatakpan ng kanyang mukha ng mahaba niyang buhok. Wala naman itong ibang ginagawa. Nanatili lang sa kanyang kinaroroonan at hindi gumagalaw. Hanggang sa makalagpas na ako sa kanya. Kaya napanatag na ako. Pero nung nasa kalagitnaan ako ng tulay, ay doon na nangyari yung nakakakilabot na pangyayari sa buong buhay ko. Nang buong akala ko talaga ay katapusan ko na. Bigla ko na lang naramdaman na may malakas na pwersang tumama sa likurang bahagi ng ulo ko. Nasukat kong ikinatumba. Nahilo talaga ako at umiikot ang paligid nung ako ay bumagsak. Nanlabo din bigla ang paningin ko. Ang huling nakita ko ay yung malaking bibig na punong-puno ng laway na nasa harapan mismo ng aking mga mata. Iyon ang huli kong natatandaan at nawalan na ako noon ng malay. Nang magising ako, pagmulat ko, ang una ko nakita ay yung matandang babae na aking nakausap doon sa lamay nung papaalis na ako. Kaya bigla ako nagtaka at agad na napaisip kung nasaan ako. Nang igala ko ang aking paningin, ay may nakita akong dalawang katawan na naliligo sa sarili nilang mga dugo. Na yung isa pa nga ay nagmamakaawa at sa mahinang tinig ay humingi pa ito ng tulong sa akin.
Nang tingnan ko itong mabuti, ay napasigaw talaga ako dahil na rin sa sobrang takot. Pero mabilis na tinakpan ng matandang babae yung bibig ko. Kanya akong pinigilan. Nakita ko kasi yung babae na nakalabas yung kanyang laman loob at putol na rin ang kanyang isang braso at binti. Itinaas pa niya yung isang kamay at nagpapasaklolo. Naiyak na lang talaga ako. Magkahalong awa at takot ang naramdaman ko. Pagkatapos noon, ay naramdaman kong hinawakan ako ng matanda sa isang kamay. Sinabi niya sa akin na wala na rin kaming magagawa para tulungan yung babae. Bigla akong nagtaka dahil ang buong akala ko talaga ay yung matanda ang gumawa noon. At ako na ang kanyang isusunod. Pero naroon pala ito para iligtas ako. Kaya naging sunod-sunuran lang ako sa kanya. Hawak-hawak niya ang isang kamay ko. Sumuot kami sa butas, palabas. Nagkalat ang dugo. Ganon din ang iba't ibang bahagi ng katawan at nakakasuka ang amoy. Nang makalabas kami, ay isang masukal na lugar ang tumambad sa akin. Nanghihina pa ako at para pang nahihilo. At masakit pa ang sa may likod ng ulo ko. Na ng aking kapait ay nagkaroon ng pahid ng dugo ang palad ko. Pero tiniis ko. Dahil ayoko talagang sapitin yung masaklap na sinapit ng dalawang nakita ko doon sa malaimpyernong bahay na yon. Malayo ang nilakad namin at hindi talaga ako pamilyar sa lugar. Wala akong natandaan sa mga dinaanan namin. Hanggang sa matanaw ko na yung malapad na kalsada. Nagmadali kaming pareho. Nang marating na namin yon, ay itinuro sa akin ng matanda yung direksyon. Nagtaka naman ako kung bakit at agad ko siyang tinanong kung hindi pa siya sasama sa akin. Sinabi sa akin ng matanda na tapos na ang kanyang misyon. Sinundan niya raw ako at iniligtas mula sa mabagsik na kamay ng aswang. Kaya hanggang doon na lamang siya. Ibang-iba siya noong mga pagkakataon na yon kesa nung una ko siyang makita. Malumanay siyang magsalita at malamyos ang kanyang tinig. Di ko talaga alam kung paano ko siya pasasalamatan noong mga oras na yon. Kaya niyakap ko na lang siya at nagpasalamat. Naramdaman ko naman ang mga kamay niya sa aking likuran. Bago kami tuluyang maghiwalay, ay muli niya akong pinaalalahanan at sinabihang lagi mag-iingat at nagpaalam na ito. Habang palayo, ay patuloy pa siyang kumakaway sa akin. Hanggang sa masilaw ako sa liwanag na nagmumula sa sikat ng araw. At bigla na lang nawala yung matanda. Basta na lang itong naglaho na parang bula. Sinunod ko yung itinurong direksyon ng matanda pauwi sa amin. Pero habang naglalakad ako, ay patuloy kong iniisip yung mga nangyari. At nasabi kong marahil ay siya yung aking Anghel de la Guardia. Kaya napatingala ako sa langit at nagpasalamat.